Good morning mga guys. So ngayon is may appointment ako sa doktor, anesthesia doctor. I-check nila yung katawan ko kung may allergy ba from head to toe. Then after that, um, iba-blood test naman nila ako. So tapos i-schedule for surgery. So way back February 25 and 26, sumasakit talaga yung sikmura ko. And then suka lang ako ng suka. So February 25, pinunta ako sa clinic kasi hindi ko na kaya yung sakit. Tapos in-injectionan ako for painkiller. So after 15 minutes nawala naman. So pagka afternoon ng February 25, um, sumakit na naman siya. So bumalik na naman ako ng clinic and then nagparesita ako ng gamot. So medyo nawala-wala na naman siya. Then after that, February 26 ng madaling araw, it's around 12 p.m. na, 12 a.m. na. And then, susuka lang ako ng suka. Then after that, mga ilang hours, hindi pa rin umaalis yung sakit sa sikmura ko. Sobrang sakit. Then nag-decide na kami na pumunta sa clinic. So, after naglalakad kami, non-stop talaga yung suka ko. Kahit sa daan sumusuka ako. So, pagdating namin sa clinic, ayun, in-injection na naman ako for painkiller. So, sobrang sakit. 15 minutes, hindi pa rin siya nawawala. And then, after noon, in-injection na naman ako ng isa pang gamot for painkiller again. And then, so, wala talaga, hindi natatanggal yung sakit. And then after that, nag-decide yung doctor na i-emergency na lang ako sa hospital kasi para ma-ultrasound ako. And then, for emergency, nagbigay siya ng referral for Rashid Hospital dito sa Dubai. And then after that, in-emergency ako sa Rashid Hospital. So, in-injectionan lang din ako. And then after, siguro nawala-wala na yung sakit, iniskan ako ng doktor. So sabi niya, may nakita siyang gallstone sa gallbladder ko. So after that, ano na rin ako, blood test, examine blood test, wala naman nakita. So sabi ng doktor, iti-turn over ako sa ultrasound. Magbibigay na lang sila ng schedule for ultrasound. So, wala naman akong binayaran nun. Pero, nung pagbalik ko ng ultrasound na, so may babayaran na. So, may pending bill ako doon is 1,443 dirham. So, hindi ko pa yun nababayaran. And then, sa insurance ko, hindi siya covered. Kahit yung ultrasound, hindi covered. So, hindi ako nagpa-ultrasound sa Rashid Hospital. So, bumalik uli ako sa clinic na pinag-check-upan ko. Humingi ako ng referral for other hospital na included or approve yung insurance. So, binigyan ako ng hospital is International Modern Hospital. So, pumunta ako doon is March 18 for check-up for the doctor. And then after noon, pagka morning, binigyan ako ng appointment for ultrasound. So, in-ultrasound ako ng mga 8:30 in the morning, March 19. So, after doon, na ultrasound, sabi ng doctor is multiple gallstone. So, nung nakita ko yung result or binigay sa akin ng nurse, yung result is multiple gallstone siya, medyo marami. And then, 5.7 mm na siya, medyo malaki na siya. So, kailangan na daw i-surgery. So, ang sabi nung nurse is surgery lang daw ang pwedeng gawin. Laparoscope po, basta yung ganun guys. And then, so, inaantay ko pa noon yung approval ng insurance. Kasi pag walang insurance, pag isi-surgery ka, medyo mahal guys.
So, so nag-wait ako mga 5 days. Kasi, March 19 ako, March 19 ako na ultrasound. Ngayon is 27. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 days. So, 8 days, guys. So, balik kahapon yung approval. Kahapon ako pinupapunta. May work ako, and then, ngayon ako pupunta. So, titingnan natin is, ngayon is, mag-11 AM na. So, pupunta ako doon para ma-check up ng anesthesia na doctor, and then mapaliwanag kung ano yung gagawin natin sa blood test, and then schedule for surgery. So, ngayon guys, medyo natatakot ako kasi wala naman talaga akong idea sa mga ganyan. So, surgery is, sinerge ko is more than 30 to 45 minutes ang operation. And then, so natatakot talaga ako kasi first time mangyari to sa akin. Although nung November, nagka-anemia na rin ako, as in, umuubo ko ng dugo, pero wala naman nakita sa akin, wala naman daw. So, anemia lang siya, pero nakakatakot din kasi nga yung anemia going to leukemia na yun. So, as in, gumaling naman ako noon. After mga ilang months, ito naman nangyari sa akin na may nakitang gallbladder ko. So, ang sabi ng doktor talaga na kailangan ng opera. So, tingnan na lang natin kung anong mangyayari. So, just pray lang talaga kay God. Lalo ngayon, mag-isa lang ako. So, wala kang makausap. As in, hirap pag nasa abroad ka, ikaw lang mag-isa. Sorry guys. Pero, alam ko nandiyan si God para gabayan ako. Alam ko, hindi siya magbibigay ng ganitong problema na hindi ko kaya. Kaya yun, like everyday, kailangan kong maging malakas. Kasi sarili ko lang yung inaasahan ko. Sarili, yung wala akong pero laban lang. Alam ko na nandiyan si God. Alam ko hindi niya ako papamayaan. Sa mga friends na nandyan sa laman, at sa nagdala sa akin, hindi ko na siya babanggitin guys. Nandyan siya palagi para sa akin. Lagi ako gusto. Siya yung nagdala sa akin sa clinic. Hindi niya ako iniwan. At sa family ko, sa ate ko lang sinabi, pero hindi ko pa sa kanila sinasabi. So, gusto ko sabihin kung kailan okay na ako. Lang guys, update ko kayo sa magiging resulta ng anesthesia check-up ko at saka ang blood test, and then schedule ng surgery. Thank you guys. Bye.